Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay July 27, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay personal address. Bakit hindi na tayo kinakausap ni Lord ng katulad sa Bible? And yung scripture po natin ngayong araw is Genesis chapter 12 verse 1. And yung concept po natin, sabi po dito, personal address refers to those moments in scripture when God speaks directly to individual or group on earth. This form of God's word show His intimate and intentional form of God's word shown communication with His people, calling, commanding, warning, and comforting personal address highlights God's sovereign in relational nearness. He is not distant or silent. He speaks with authority and love. Through today, we do not hear God's audible voice as in the days of Moses or Paul. He still personal addresses us through Scripture by His Spirit, convicting, guiding, and assuring us in our daily walk with Him. And yung scripture po natin na Genesis chapter 12 verse 1, the call of Abram. The Lord hath said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Sa Tagalog po, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. And yung teaching po natin na why doesn't God speak to us audible today? Teaching number 1 po, Jesus is the final revelation of God. Sabi po dito na hindi na nga po sa atin nag-i-speak ng audible na naririnig natin yung ating Panginoong Diyos today dahil nga po yung final revelation ng ating Panginoong Diyos is ang ating Panginoong Hesukristo nga po. And teaching number 2, we already have the Bible as the Word of God. Sabi po dito na hindi na po nagsasalita yung ating Panginoong Diyos ngayon dahil nga po meron na po tayo ngayon na Bible na nakasulat doon yung mga scripture, nakasulat doon yung gospel ng ating Panginoong Diyos na ito po yung Word of God na hindi na po niya kailangan mag-speak sa atin audibly but lagi niya pa tayong ginaguide ng His Spirit, convicting, guiding sa atin, and assuring us as in our daily walk with Him na lagi natin siyang kasama sa araw-araw. And teaching number 3, God speak to us through the word of the Spirit. Yan nga po na ang ating Panginoong Diyos ay hindi na po nakikusap sa atin ng audible na naririnig natin dahil nga po yung pagsalita niya na po is ginagamitan niya na po ng word and the Spirit, yung Spirit niya po na laging nag-guide sa atin. And application number 1, believe in the sufficiency of the Bible. Sabi po dito na tayo po ay maniwala sa mga nakasulat po sa Bible na mga nakalagay na mga scripture, mga gospel doon. And application number 2, test all preachings in light of the Bible. Sabi po dito na apply po natin sa buhay natin na itest po natin lahat ng mga preaching, ng mga nakasulat sa Bible na ito po yung light natin na tayo ay mag-preaching din and matest natin yun. And application number 3, ask the Spirit guidance as you study the Word. Sabi po dito na, apply po natin sa sarili natin na kapag pabasahin natin yung Bible, i-ask natin yung Spirit natin na siya po yung may malalim na pag-uunawa na binigay sa atin nating Panginoong Diyos na i-guide tayo para po mas malalim yung pag-iisip natin habang tayo ay nagbabasa ng Bible o inaaral natin yung mga salita ng Bible. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.